daw pong kampo nitong si Kibuloy at saka itong si Kibuloy mga kababayan at yung mga co-accused po nito mga kasamahan nagpled ng not guilty mga kababayan sa kasong kinakaharap po nila na qualified human trafficking. Ayon po yan dito sa teleradyo. Mga kababayan, na kinikredit po natin sa kanila yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Panoorin na po natin mga kababayan. Follow-up report sa arraignment kay Pastor. Kailangan ba sabihin Pastor? Apollo Kibuloy at 4 na iba pa kaugnay sa kasong qualified human trafficking. Nagbabalita, nagseserbisyo sa Pasig City, Marlene Padierno. Good morning, Marlene. Good morning, Peter, Rica. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy nating inaantabayanan itong paglabas ni na KOJC leader Apollo Kibuloy at maging 4 sa kanyang mga kapwa-akusado. Kasunod nga yan ng kanilang pagharap dito sa Pasig RTC para doon sa kanilang nakaharap na kasong qualified human trafficking. Pengil pa rin yan doon sa kanilang pagkakahuli matapos nga yung matagal na paghahanap sa kanila ng pambansang pulisya. Sa ngayon, kita niya mga kababayan si Kibuloy ngayon ay nasa Pasig RTC at kinaharap niya yung kaso mga kababayan na qualified human trafficking na isinampa po laban po sa kanya. Ang pagkakaalam ko mga kababayan, nagtungo na rin dito sa Pasig RTC yung mga nabiktima di umano nitong si Kibuloy at nung 4 na kasamahan niya na akusado. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Inaantabayan na natin yung paglabas nila dahil kani-kanina lamang ay nagsimula na itong pagbabasa ng sakda doon sa mga akusado. At may mga natanggap nga tayo mga ulat na nag-plead ng not guilty. Itong sina Pastor Apollo Kibuloy at naging yung mga kapwa-akusado nito. Pero kukumpirmahin pa natin yan sa pagkarap. So ngayon mga kababayan, kung mapapakinig ninyo, ang sabi dito, nag-plead ng not guilty itong kampo nitong si Kibuloy. Ano po, patungkol dito kay Kibuloy at doon sa mga kasamahan niya. So ngayon mga kababayan, since arraignment naman po ito, normal lang yan. Normal lang na mag-plead ng not guilty yung kampo nitong si Kibuloy dahil yan naman po talaga mga kababayan, talagang ginagamit ng mga taong nasasakdal. Lalo na kapag dumarating na sa point na sumasalang na sila sa arraignment, talagang ginagawa po yan, lalo na ng mga taong may pera at talagang sino ba naman yung tao mga kababayan na gumawa ng pagkakamali at naaakusahan na inamin yung pagkakamali at inamin niya mismo or nung kampo niya na guilty siya. So etong ganitong klase ng hakbang mga kababayan, normal lang yan kasi dyan naman talaga magsisimula ang lahat at dyan po talaga gugulong yung hearing mga kababayan dahil i-depend nga ng kampo nitong si Kibuloy, etong si Kibuloy at saka yung mga kasamahan niya. Kaya nag-pledge sila ng not guilty. Ano po? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Ni Colonel Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP dito sa media na naghihintay ngayon dito sa labas ng Pasig RTC. Sa ngayon kasi itong kasalukuyan naka-standby o nakaposisyon na itong mga pulisan na magbabantay sa seguridad at maging mag-escort kay Pastor para sumakay doon sa coaster ng PNP pabalik sa Campo Crame. Ito nga yung kasalukuyan nating sitwasyon ngayon dito sa Pasig RTC, Peter Ida. Marlene, pakilarawan mo nga sa amin. So nagkaroon ng convoy mula Camp Crame hanggang dyan sa Pasig RTC. Marami mga sasakyan ang kasama doon sa pinaka-motorcade na yun. Yes, tama ka dyan, Peter. Saan nakuha natin informasyon? Sabi nga dito ni Jelly Garcia, very true, kailan umamin ng may sala kahit huli na sa akto, ilulusot pa rin yan kasi nga dito magsisimula ang lahat. Mga kababayan, natural na magpipled ng not guilty etong kampo nitong si Kibuloy kasi nga ilalaban nila to Patutunayan nila na inosente etong si Kibuloy kaya nagpledge sila ng not guilty. Ang pagkakaintindi kasi dito mga kababayan, ang pagkakaintindi dito ng mga DD-shit at ng mga taga-suporta ni Kibuloy, not guilty. Etong si Kibuloy at yung 4 na kasamahan niya mga kababayan. At yun daw yung naging hatol ng korte. Yun yung pagkakaintindi nila. Kasi kanina may lumabas kasi mga kababayan na nasan ba yun? May lumabas kasing post kanina. Eto, pakita ko sa inyo para... Ang pagkakaintindi kasi ng mga tao, kung makikita nyo, ang sabi kasi dito, just in. Ayan, not guilty ang playa ni Kingdom of Jesus Christ. KOJC founder Apollo Kibuloy. At ang mga kapwa niya akusado sa kaso ng ng trafficking.
dahil dito magpapatuloy ang paglilitis sa kaso. So ngayon mga kababayan, kung yung mga tao lang sana marunong mag-analysis ng inilabas na balitang ito, hindi sana sila malilito. Kasi ang akala nung iba mga kababayan, porkit sinabi dito na not guilty, akala nila eto na yung hatol ng hukuman. Hindi po mga kababayan. Kung iintindihin nyo po yung nakasulat dito, not guilty ang playa ni Kingdom of Jesus Christ. Ibig sabihin, yung kanilang sinasabi dun sa hukuman mga kababayan or kanilang ipinapresenta sa hukuman na salita not guilty po sila. Yun po yung sinasabi nila at iginigiit nila na not guilty po sila. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po natin, kita nyo yung mga komento ng tao dito. Sinasabi ng iba, simula na ang pag-usad ng hustisya, justice for all. Sabi pa dito, mapapatunayan ng may sala. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa. Buti nga itong isang nag-comment dito. Yung isang nag-comment dito, sinasabi dito, yan ang common answer ng mga akusado lalo na kung may pera. Tama nga naman mga kababayan. Kasi natural, sino ba naman ng tao na aamin sa kanyang pagkakamali? Lalo na kung ikaw ay sukul na, ilulusot mo pa yan para patunayan mo sa publiko na kahit nagkamali ka, hindi ka nagkamali. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ang sinasabi pa nung iba dito, salamat daw kasi makakalusot na etong si Kibulok mga kababayan. Ngayon, kung titingnan natin, kung yung iba lang sana mga kababayan ay marunong mag-analisa pagka may mga ganitong klase ng senaryo, hindi po kayo basta-basta maloloko. Lalo na mga kababayan, at sa panahong ito ay talagang lagana po ang fake news. So ngayon, eto mga kababayan, magaling yung maliwanag po ha, kahit sinong tao gagamitin niyang salitang not guilty kahit nagkamali. Kasi nga mga kababayan, arraignment pa lamang po ito. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. So no, bandang 7:20 AM, nagsimulang umalis itong convoy ni na Apollo Kibuloy at itong kanyang mga kapwa-akusado kasama nga yung security detail ng PNP papunta dito sa Pasig RTC. At sa nakulat natin mga impormasyon, humigit kumulang 100 kapulisan mula sa APD Eastern Police District yung ipinakalat sa vicinity ng Pasig RTC para nga magbantay dito sa seguridad. Ginawa ngang arraignment doon sa kaso ng 5 akusado, Peter. Walang pwedeng pumasok doon sa loob dahil in other words walang live video and no audio feed mula doon sa RTC mismo? Kanina Peter nagkaroon ng raffle o bunutan kung sino-sino lamang yung mga piling media na makakapasok doon sa loob ng RTC para makakuha pa rin ng ilang video. Yun nga lang, pigay lamang sila at karamihan talaga ng mga mamahayag dito sa labas. Maging yung ilang mga individual o mga sibilyan na merong dokumento o merong ipoproseso dito sa RTC ay nakahold din sa ngayon dito sa labas ng korte para pa rin yan doon sa pagbibigyan ng seguridad sa pagtingin ni na Pastor Apollo Kibuloy, Peter. So, dun sa raffle na yon wala tayong napanalunan kahit magkano. Oo, sa kasamang pala, hindi tayo sinuwerte na mabunot doon sa raffle. Marlene, alam mo, kinulang ka lang, Marlene, ng lakas ng loob doon. Bigyan mo lang, baka kailangan ng lambing dyan. sa Christmas party natin, huwag kang tatabi sa akin, ha? Okay, sige, Marlene dyan, Padiernos mula sa Pasig RTC. Thank you! So ngayon mga kababayan, maliwanag naman ha na yung playa or yung kampo nitong si Kibuloy mga kababayan, nag-pledge mga kababayan ng not guilty po sila. Not guilty yung kanilang kliyente. Natural na magpi-pledge talaga yan mga kababayan ng not guilty sila kasi nga ilalaban po nila yan. Ano po, so ngayon, eto pakinggan pa natin yung isang balita patungkol po dito sa Pasig RCT mga kababayan. Patungkol din dito kay Kibulok. Ano po, ito naman ay ikinekredit natin dito sa Rappler na kung saan ito may kaugnayan pa rin mga kababayan patungkol po dun sa sinasabi na ito daw pong si Kibulok at saka itong kampo, itong mga kasamahan niya na kapwa-akusado po niya nag-pledge ng not guilty patungkol po dito sa trafficking mga kababayan o qualified human trafficking. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Not guilty, iyan ang apilang inihain ni Pastor Kibuloy para sa kanyang trafficking case dito sa Pasig City. Ngayong araw nga, September 13, ay for the first time ay nagpakita sa korte itong si Apollo Kibuloy para sa arraignment ng kanyang kasong trafficking na ikinapalaban sa kanya ni alias Amanda para doon sa mga pang-aabusong ginawa niya noong menor de edad pa.
si alias Amanda. Ngayong araw nga, September 13, was the first time that Quiboloy appeared in courts because when he was arrested in Sunday, at nung Monday na siya ay hinarap sa publiko ng Department of Interior and Local Government at ng PNP, ay hindi siya dinala sa korte para dun sa return of warrant. So technically, today is the first time that he appeared in the court. Ang arraignment po ito. Asahan nyo mga kababayan, dadami pa to. Maniwala kayo, asahan nyo, dadami pa to. Etong nangyayari kay Quiboloy na ito yung una pa lamang mga kababayan na kung saan ang kalaban niya dito ay yung si alias Amanda. Pero asahan po natin sa mga susunod na pagdinig pa na mga hearing pa niyang aatenan, dadami pa ng dadami yung mga testigong yan laban po sa kanya. Kasi nga, maglalabasan mga kababayan yung mga tao na di umano'y naabuso po niya. Ano po, malaki ang tsansa na mangyari yan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ito po yung proseso o stage ng trial kung saan binabasahan ka ng sakdal. Sa Tagalog po, ito po yung babasahan ka ng korte kung ano yung charge o yung kaso na kinakaharap mo. At para sa kaso ni Quiboloy, ito nga po yung trafficking case na isinampa ni alias Amanda. Ayon sa abogado ni alias Amanda na si Attorney Domingo at abogado mismo ni Quiboloy na si Attorney Israelito Torion ay hindi raw o nag-file sila ng not guilty plea para dito sa trafficking case. There are two scenarios na pwedeng nangyari dito. Kapag arraignment kasi, pwede ka mag-file ng not guilty plea on your behalf. Ibig sabihin po ng not guilty plea, hindi mo inaamin yung pagkakasala mo, diba? Hindi mo inaamin na kinumit mo yung crime. Diba? Normal lang yan mga kababayan. Ayan mismo nga sinasabi dito sa balita na nag-file itong si Atty. Torion, yung kampo nitong si Quiboloy, ng not guilty mga kababayan. So ibig sabihin nun, hindi inaamin ng kanyang kliyente yung kanyang pagkakasala. Diba, gaya nga ng sabi natin kanina, normal lang yan mga kababayan na sino ba naman tao na gumawa ng pagkakamali at pagkakasala na inamin mo yung pagkakamali mo. Yung nga iba mga kababayan, kahit huling-huli na sa akto, pagdating sa mga ganyan, na kung saan nahihiring na at natatanong na, di ba itinatanggi nga nila yan at gusto nga nilang maabsuelto, mga kababayan. So normal lang yan na mag-file sila ng, mag-pledge sila ng ganyan na not guilty. Etong si Quiboloy at saka yung kampo niya. Ano po yung kasamahan niya na mga kapwa-akusado niya po. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na ina-allege sa'yo ng prosecution at ng complainant. Kaya naman dahil doon, ay magpapatuloy yung trial o yung paglilitis sa'yo ng korte. Kung hindi ka naman magpa-file ng not guilty plea, ito po yung tinatawag na no plea, ay yung korte na mismo ang magpa-file ng not guilty plea on your behalf. Yung third scenario na hindi madalas ginagawa. At saka parte yan mga kababayan ng due process. Parte ng due process yan na mag-file sila ng ganyang klase ng complaint mga kababayan na kung saan iniaano po nila. Sinasabi nila na not guilty etong si Quiboloy at saka yung kasamahan niya. Parte yan ng due process. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Na mga akusado o mga defendant dito sa mga kasong kriminal ay yung tinatawag natin na guilty plea. Ito po yung plea bargaining kung saan ikaw ay umaamin sa pagkakasala mo and usually because of your guilty plea ay nakoconvict ka na para doon sa mga alegasyon laban sa iyo pero bumababa yung parusa doon sa iyo. Halimbawa, dito sa kaso ni Quiboloy, kung sakali man or kung siya ay nag-guilty plea, ay pwedeng babaan ng korte yung sentensyon. Pero ang nangyari dito, mga kababayan, inilaban nila Nag-file sila ng not guilty plea. So ibig sabihin, kapag ka napatunayan talaga na nagkasala at etong si Quiboloy, nagkamali talaga mga kababayan dito kay Amanda, talagang yung kanyang kaso mga kababayan, yung sentensya sa kanya, baka mas matindi mga kababayan, tumaas pa. Kasi kung talagang inamin dito, una pa lang ni Quiboloy na siya yung nagkamali, pwedeng bumaba mga kababayan yung kaparusahan niya Kaso nga lang ang problema, inilaban po nila ito. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sa kanya, dahil originally, reclusion perpetua o 40 years ang average na punishment for alleged trafficking or for human trafficking. Isa itong grave at capital offense, kaya naman mataas at talagang yung ceiling ng punishment, yung nadoon ayon yan sa revised penal code. Ngayon, kung sakaling na-guilty plea siya, ay bababaan sana to. Pero hindi ganun po yung nangyari. Ang nangyari ay si Quiboloy ay hindi umamin sa kanyang pagkakasala, kaya naman magpapatuloy itong trial ng korte. After po ng arraignment ay magkakaroon na ng formal na paglilitis, formal na trial ang korte at ito po ang tinatawag natin na pre-trial ng korte kung saan magkakaroon na o magpapresenta na ebidensya ang mga partido. Usually
The prosecution is the first one to present the evidence. After ng prosecution ay susunod yung defense o yung partido na akusado, and after doon ay magkakaroon ng pag-a-analyze at saka pa lang lalabas yung desisyon ng korte. Ngayon, mamayang hapon ay haharap din si Quiboloy para sa kanyang sexual and child abuse case sa Quezon City Court. Pero unlike dito sa Pasig City Court, si Quiboloy po ay hindi na pupunta sa Quezon City Regional Trial Court Branch 106 kasi sabi ng PNP ay may conflict sa schedule because originally ay harap siya dapat sa Quezon City Court ngayong umaga rin. Pero ang ginawa ay na-resolve na yon ng dalawang korte, kaya naman mamaya ay sa Zoom na lang si Quiboloy haharap doon sa Quezon City Court naman. All in all, Quiboloy faces 3 cases in the Philippines. He is facing the trafficking charge here in Pasig City Court and 2 cases, the sexual and child abuse cases in Quezon City Court. Now, all of these crimes are connected to the alleged abuse of Amanda or alias Amanda who was a minor at the Kita nyo mga kababayan ha, kung talagang etong si alias Amanda ay nagsisinungaling, katulad nung sinasabi ng mga DD-shit, na ito daw po ay gawa-gawa lamang na kaso at mahina lang daw etong kaso ng qualified human trafficking mga kababayan, sa tingin nyo maglalakas ng loob etong si Amanda na pumunta dyan sa Pasig RTC para harapin etong si Quiboloy mga kababayan? Kung talagang nagsisinungaling ito. Pero mga kababayan, kung titingnan natin dito sa dedikasyon ni Amanda na makamtan yung hustisya mga kababayan, talagang nagpunta siya dyan at talagang hinarap niya etong si Quiboloy mga kababayan. So isa lang yung ibig sabihin niyan, na talagang tutuluyan niya etong si Quiboloy mga kababayan at talagang ilalaban niya yung kaso hanggang sa mapatunayan na talagang nagkamali etong si Quiboloy sa kanya. So ngayon, yan yung nakikita natin mga kababayan, na talagang yung mga pinapakalat ng DD-shit ay isang malaking ka-fake newsan, na kung saan, eto nga yung problema kapag kami may nagrereklamo laban dito kay Quiboloy, sinasabi nila planted. Sinasabi nila gawa-gawa lang yung kaso. Mga kababayan, sinasabi nila mahina lang daw yung kaso. Pero ngayon, yung tao na sinasabihan nilang gawa-gawa lang, mismong nagpunta diyan sa Pasig RTC at hinarap etong si Quiboloy. So ibig sabihin, tutuluyan talaga siya nung si alias Amanda. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Time when Quiboloy allegedly molested her and trafficked her from Pasig City to Davao City. Minor de edad pa daw siya nung nangyari yung mga krimen o yung alleged crimes laban kay Quiboloy. At ito yung pinag-ugatan ng mga reklamong ito. The allegation started as early as 2011. So that was more than 10 years ago, 13 years ago, when the allegations were made. 2014, nagkaroon ng pag-usad sa korte, pero 2020 or before 2020 na file yung official complaints laban kay Quiboloy para dito sa sexual and child abuse cases. Kasama po yung trafficking dyan. Pero ang nangyari in 2020, under the time of former President Rodrigo Duterte's Department of Justice, the complaints, sexual abuse, child abuse, and human trafficking were junked, were dismissed by the Davao City Prosecutor's Office. So what happened was, there was a petition for review na final, of course, or obviously, ng korte o ng kampo noong complainant. Kaya doon sa petition for review, ang laman nito ay hinihiling nito sa prosecution na baka pwede ay pag-isipan nyo mabuti yung naging decision nyo to junk or dismiss yung mga complaints na final ng akusado. Pero na-revive or grinant yung petition for review. Sa ilalim na yan, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong March 2023 lang, inanunsyo ng Department of Justice na grinant. Kasi nga, nung panahon ni Duterte, mga kababayan, wala ka talaga magagawa kay Quiboloy. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Mismong si Quiboloy na nga ang nagsabi doon sa kanilang interview, mga kababayan, na kasama niya etong si Digong, na talagang kapag ka nagkakaproblema etong si Quiboloy, mga kababayan, si Digong yung umaayos ng problema nitong si Quiboloy. Kahit mabibigat na yung kaso, nagagawan di umano ng paraan nitong si Digong. So ano ang laban mo nung panahon ng Duterte administration kapag ka inireklamo mo etong si Quiboloy? Walang mangyayari, mga kababayan, kasi nga unang-una yung kaibigan ni Quiboloy dating presidente noong mga panahon na yan. Presidente, mga kababayan. So wala ka talaga magagawa. Kaya ngayon naglalakas ng loob yung mga tao para idemanda etong si Quiboloy, mga kababayan, kasi nga nararamdaman nila na sa panahon ni PBBM, pantay-pantay na, mga kababayan, at kahit sino
pwede nang makamtan yung hustisya. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nila yung petition for review, kaya naman na-revive itong case na ito. Under the current Department of Justice, medyo naging mabilis yung galaw ng kaunti dahil March 2024 ay grinant yung petition for review. April ay nagkaroon na ng warrants of arrest laban kay Quiboloy na inisyo ng Davao City Court at ng Pasig City Court, at mula nun ay nagsimula na ang manhunt operation at paghahanap dito sa puganteng pastor na ito. Ngayon, ang nangyari pa dito ay there were some delays in the case because originally the sexual and child abuse cases were filed or were pending in Davao City Court. But then again, the Department of Justice thought of or requested to the Supreme Court for the transfer of the cases. Kasi sabi nila ay malakas yung impluensya ni Quiboloy at yung security concerns din dahil nga doon sa millions of followers ng pastor na ito. Kaya naman grinant at pinayagan ng Korte Suprema na ilipat yung mga kaso na ito. Kaya naman parehong kaso ay nandito na ngayon sa Metro Manila, Pasig at Quezon City. Ngayon, Quiboloy also faces another case in the United States, and it was actually the United Ayun, yun pa nga pala mga kababayan, kagabi habang naghahanap ako ng about dito kay Quibulok, may nakita rin pala akong balita mga kababayan na kung saan, eto palang si Quibulok may may inabuso din pala sa ibang bansa. Mga kababayan, na kung saan meron din atang isang bata doon na yung magulang ay naglakas ng loob para idemanda etong si Quibulok mga kababayan dahil nga di umano ay inabuso din nitong si Quibulok. Mamaya silipin natin. United States, which first investigated and probed Quiboloy as early as 2018, 2021, the United States started its investigation against Quiboloy for alleged sexual trafficking. And in fact, as early as 2022, 2023, the FBI listed Quiboloy as the most wanted, or as part of their most wanted list. And the grand jury of the United States has indicted Quiboloy for sexual trafficking. And recently, ang United States po ay inansil na yung warrant of arrest laban kay Quiboloy. So marami pong arrest order laban kay Quiboloy. Kung matatandaan nyo rin po, meron din siyang arrest order sa Senado dahil sa hindi niya pagdalo doon sa mga hearing at investigasyon ni Senador Risa Ontiveros. Ngayon, ang malaking tanong dito ng mga kababayan ay kung anong mangyayari kay Quiboloy, kung mapapadala ba siya sa United States or sa US dahil nga may kinakaharap din siyang kaso doon. Malinaw naman na ang sinabi ni Marcos at ni Remulla ayon dito sa discussions on extradition. Ang sabi nila ay Quiboloy should face his cases in the Philippines first before the extradition or the talks regarding the extradition will be resolved or will start. Ibig sabihin po, i-resolve muna yung mga problema, yung mga kaso ni Quiboloy sa Pilipinas bago magkaroon ng pag-uusap ang United States at ang Pilipinas. Kasi nga mga kababayan, kung makikita nyo, wala talagang sinabi si PBBM na talagang hindi niya papayagan na ma-extradite itong si Quiboloy papunta ng ibang bansa pagka natapos na yung mga kinakaharap niyang kaso dito. At ganun din naman mga kababayan, etong secretary ng DOJ, wala din siyang sinasabi na hindi sila pumapayag na ma-extradite itong si Quiboloy sa Amerika. Mga kababayan, pagka natapos na yung kaso niya dito. So ang sinasabi lang ng ating presidente at saka nitong si Boying, tapusin muna mga kababayan yung mga kinakaharap ditong kaso ni Quiboloy at saka mag-uusap ang Pilipinas at Amerika patungkol po sa mga kakaharapin namang kaso ni Quiboloy dyan sa ibang bansa. So ngayon, ang ano lang dito, sana mapabilis ito mga kababayan at malitis ito ng mas maayos at mas madali para mapagbayad din na itong si Quiboloy dun sa mga tao na ginawa niya ng hindi maganda sa Amerika. Mga kababayan, ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Doon sa extradition ni Quiboloy, sa kasalukuyan po ay binalik na si Quiboloy sa Philippine National Police Custodial Center sa loob po yan ng Camp Crame kung saan siya ay nakapiit, siya ay nakadetine para doon sa kanyang mga kasong kinakaharap. Ngayon, isang malaking palaisipan din ngayon kung anong mangyayari doon sa kanyang kustodiya dahil dalawang korte nga po yung umahawak ng kanyang kaso at yung dalawang korte po na yon ay meron pong magkaibang commitment order o yung utos po ng korte sa mga akusado, sa mga defendant kung saan dapat makulong. Ang sabi ng Pasig City Court ay siya ay dapat makulong sa PNP Custodial Center pero ang sinasabi ng Quezon City naman ay dapat ay sa Payatas City Jail or sa Quezon City Jail sa Payatas. Ngayon, i-clarify pa ito later ng Philippine National Police kung anong order ang magpe-prevail. Pero kanina nakatanggap tayo ng impormasyon na yung 4 sa mga akusado na kasama ni Quiboloy ay maaaring ilipat sa Pasig City Jail dahil wala naman daw imminent threat sa kanilang
mga buhay. Ah. Yun muna ang updates mula dito sa Pasig City. Manatili po nakatutok sa aming coverage para dito kay Pastor Apollo Kibuloy sa patuloy niyang pagharap sa kanyang mga kaso. Maraming salamat po sa panonood ng Rappler Recap. Ako po si Jairo Bulyedo, Rappler, Manila. So maliwanag mga kababayan ha, na itong kampo nitong si Kibuloy nag-file ng not guilty. Ano po patungkol dito sa kinakaharap na kaso ng kanyang kliyente, ng kanilang kliyente na si Kibuloy at nung iba pa na kasamahan ni Kibuloy na akusado. Na kung saan mga kababayan kung titingnan natin, normal naman po talaga yan sa isang taong nakagawa ng pagkakamali na hindi inaamin yung pagkakamali. Ang problema nga lang dito at pwedeng mangyari na senaryo mga kababayan na kung sakaling mapatunayan na nagkamali talaga, etong si Kibulok mga kababayan, mas magiging mabigat yung kaparusahan. Ano po kasi una pa lang hindi niya na inamin yung kanyang pagkakamali at itinanggi niya mga kababayan yung kanyang pagkakamali. So yun yung consequence ng nangyaring pagpo-file nila ng ganitong klase mga kababayan na kung saan parang sinasabi nila na itinatanggi nila yung ginawa nitong si Kibulok. Sana mga kababayan kung inamin lang ng mas maaga nitong si Kibuloy, hindi na sila nag-file or nag-pledge mga kababayan ng not guilty, mas mababa sana yung magiging kaparusahan ni Kibuloy kung sakali na mapatunayan siya na nagkasala. Kaso nga lang, since hindi po nila inamin, malaki ang posibilidad na kapag na-guilty, etong si Kibuloy sa kasong ito, mataas yung kaparusahan mga kababayan.